Paano ka ba nagsimula bilang isang rapper, kuya? Hindi, nagsimula yun talaga sa totoo lang nung panahon ng rap. Wala na, nakalapit kami kay boss. Hanggang sa doon na nagsimula yung nagbinuo niya na yung Salbakuta. Hindi ako sure, pero sa pagkakaintindi ko, nung mga panahon na nandun ako sa side ng Tonggal, ang mga patch 1, yang sila ay nakarating ba rito yung Shanjan? Oo, siyan dyan. Shanjan na overall, magkano sa inyo rito yun? Mahal yung yan. Libo yun. Laki pala ng tinubo ng hip-hop dito. Noong mga panahon na yon, kami dalawa ni Charlie Mac yung nagpapalitan para maging alalay ni boss. Nagkakausap kami niya na ayaw niya nang bumalik ng Pilipinas. Kuya Andrew? Kasi kumbaga parang yung mga nagawa niya hindi pa ba sapat yun para ma-maintain yung status niya. Sinong nakaisip pala ng Stupid Love, kuya? Yung kanta ng Stupid Love talaga kay boss talaga yon na concept. Okay. Ngayon, parang merong nagsabi kay boss na parang hindi bagay sa yung kanta na yan. Ibigay mo na lang sa mga bata. Gusto ko lang malaman, bakit kaya nasira ang Salbakuta? Yung sitwasyon siguro na paghalimbawa na medyo hindi na kayo nagkakaintindihan sa isang bagay, kaysa lumala yung pangyayari na yon, mag-separate ways na lang siguro. Plus walang closure, pero mas ginusto ko na lang na maging independent. Ano ka pa rin ba, kuya? Donggalo artist ka pa rin? Hindi since 2014. Ito lang masasabi ko, yung mga sumasaw-saw pa rin sa away namin ng mga kasama ko nung araw, maawa naman kayo sa sarili nyo. Pero kaya wag kayo manghuhusga kung ano talaga yung nangyari sa amin ng Andrew E., ng Vendetta, ng Charlie Mac, ng Madkila. Dahil kaming apat lang ang involved dito. Wala nang iba. Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast. At may dumayo sa akin dito sa Muntinlupa, dito sa Ikusha Ramen Hakata sa BM Mall. Palakpakan natin, Vendetta! Kuya Vendetta, bumati ka muna sa ating mga manonood. Hello nga pala sa ating mga kaibigan dito na nanonood ngayon ng podcast ng ating kaibigan na si Shernan. Magandang umaga, gabi, hapon, madaling araw, kung anong oras man nakakarating ito nga aming pag-uusap sa inyong mga lugar. Yes. At syempre, ang podcast na ito ay hinatid sa inyo ng Ikusha Ramen Hakata. Dito lang yan sa may BM Mall. Search nyo lang. Nandito lang mismo yan. BM Mall, Soldiers Hills, Putatan, Muntinlupa. Dalawa lang ang merong branch niyan dito sa Pilipinas. Dito sa Muntinlupa, sa may Soldiers, at isa sa Cebu. Kaya sa mga gusto makatikim ng authentic na ramen at sobrang sarap talaga, is nire-recommend ako talaga itong Ikusha Ramen. Yung Ichiran kung trip nyo yun, mas masarap to para sa akin. Kaya punta lang kayo dito. At ayun, Kuya Mel. Yo. What's up? Kamusta ka, kuya? Ito okay naman. Sa awa ng Diyos, meron mga planong i-release na kanta itong next year. Sa tulong din ng ating kaibigan na si Cursebox. Cursebox. Siya kasi nga talagang tumutulong sa akin sa music production plus yun nga, bali i-release namin yung mga nagagawa namin kanta pa unti-unti. Sisimulan na namin next year. Kasi meron ako mga bagong kasama ngayon. Si Axel tsaka si Psychosid. Axel, ayan ba yung... yung Axel Ragsta, yung nagre-reggae. Hindi ba siya yung nasa pala boss dyan dati? Oo, yun. Magkasama si kami. Axel. Yes. Yung maganda rin ng boses. Kumakanta, nagra-rap, nagre-reggae. Oo. So, talagang itong batang to, napaka-versatile talaga pagdating sa music. Sino pa yung isa kasama niya? Si Psychosid, yung kumanta ng Pag May Alak, May Balak. Kaya ito na ang bago mong kagrupo ngayon. Yan. Anong pangalan ng grupo niyo? Actually, wala pa namang pangalang grupo, pero pag nagkakasama kami, Axel, Ragsta, Psychosid, of Barak 1, and Vendetta. Yun lang naman. Okay. Yun. So, parang ang dinadala niyong grupo, Barak 1. Of Barak 1 lang. Oo, Barak 1. Mas maganda kayo ng sarili niyong grupo na... Yun nga, Bali yun nga ipaplanuhin namin, plus maggagawa kami ng mga... Meron na kami mga nagagawang konting kanta na magkakasama kaming tatlo. Anong mga kanta yan? Ito yung kinanta namin sa Wish Bus, yung In the Hood. Okay. Kumbaga ang concept nito about sa samahan ng mga magtotropa sa isang lugar, kung paano nila i-represent yung sarili nila. So meron kaming kanta na bago na In the Hood. In the Hood, ano pa? Ayun, tapos meron pa kaming isang kanta na wala pang title pero na-record na namin. So isa yun sa mga lalabas ko next year. So ayun yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon, kuya. Yung pag-release ng kanta. Ang isa sa ako kasi matagal na kitang pinapanood. Gusto ko sabihin personal sa ito, kuya. Isa ang kanta nyo yung Stupid Love lalo. Yung kanta nyo na yun, ang dahilan kung bakit din ako natutong sumulat ng kanta. Okay. Kasi 'di ba, Stupid Love ang ginagawa ko dati, binabago ko yung dulo. Nang ma-inlove ako sa iyo,
Parang iniiba mo yung lyrics. Iniiba ko yung lyrics. So, parang ginagawang parody. Yun. So, bata pa ako noon, hindi ko alam na ayun na pala yung magiging way ko para magsulat. Kasi nung ginawan ko nung katarantaduan, literal, Oo. yung Stupid Love, sabi ko, kaya ko pala. Kasi nababago mo yung dulo. Nababago ko. Okay. Kung kaya kong baguhin yung dulo, edi kaya ko palang gumawa ng isang buo. Isang kumpleto. Isa ang Stupid Love talaga kung bakit natuto akong sumulat nung pinakinggan ko. Lalo yung Di Sana, ano pa ba? Hindi karapat dapat. Di karapat dapat. Yun. So, Di karapat talagang, dapat. at ikaw talaga ang tumatatak sa akin nun yung dahil sa laki ng boses mo. Mahilig ako makinig talaga. Parang ang catchy sa akin, pagka musikero o rapper, pagka malaki yung boses. Ay, parang big boys talaga. Oo. Paano ka ba nagsimula bilang isang rapper, kuya? Hindi, nagsimula yan talaga sa totoo lang nung panahon ng Rap 13. Kung naalala mo yun. Ilang taon ka na ba ngayon? 38. Oh, yung panahon ng, ako, 47 na ako next year. So, ibig sabihin, yung Rap 13 na yun, isang show ni Bossing yon ni Kuya Andrew sa Channel 9. RPN. Yes. Oo. Yun yung parang show na, alam mo yung parang afternoon show, pero para siyang pananghalian na show na nagke-cater siya ng mga guestings na mga artista, ng mga panahon na yun na nagpo-promote ng mga pelikula, mga singer na kinakanta yung mga bago nilang material. So yung Rap 30 na yun, nangyayari yun tuwing alas 3 ng hapon. Oh. 3 to 5 or 3 to 4:30, parang gano'n ang running time niya. Hindi ko na So, naabutan. nung panahon na yun, kami yung mga audience. So, nung mga nangyayari yung mga events na yun na every week yun every Sunday. So, pumupunta kami, nagkikita-kita, nagkakakilala dun sa Rap 13. Hanggang sa yun nga, nagkakilala na, nakalapit kami kay boss. Hanggang sa doon na nagsimula yung, nagbinuo niya na yung Salbakuta. Ano instant? Binuo agad? Hindi, kumbaga parang pinaggrupo kasi talaga ang totoong mga kasama ko, sila Don Man. Don Man? Rasa Manas. Rasa Manas. Yes. Yan, tangi. Yan sila, si Jun Junkie, yung mga dares na kasama nila. Si John Doe, yan. Tsaka si Antonimus. Tapos, nung nakita ni boss na parang masyado akong malaki para dun sa kanila. Although magkaka-same age lang kami, sabi niya, dito ka na lang sa mga taga Laguna, sa side ng Laguna. So, technically, nasama ko doon kila John, kila Charlie, kay Magkilat, tsaka kay Charlie Mac. So, yun yung naging Salbakuta. So ang nangyari, yung Salbakuta is nabuo siya, hindi dahil yung magkakasama talaga kayo o magkaagrupo. Kumbaga, silang dalawa unang magkasama dahil pareho silang taga Laguna. Isang Binyan, tsaka Santa Rosa. So, yun nga, doon nga ako nilagay ni boss kasi mas, tingin niya, mas bagay ako doon kasi hindi kami halos nagkakalayo ng laki sa height. Tsaka mas madali din yung connection. Hindi, tondo ako Paano ka napunta doon? Kala ko... Doon sila nagpupunta din tuwing Sunday. Sa Tondo? Sa Rap 13. Okay. Kumbaga, alam mo yung mga panahon na yon, alam mo yung mga panahon na nanonood, pag ikaw nanonood ka as an audience sa Rap 13, sumisikat ka. Alam mo bakit? Kasi may portion doon, naalala ng mga kaibigan natin yan, na nakakarating doon sa programa na yun nung araw. Mayroong, pag ending na ng program, si boss kumakanta yan. So, hinahype niya yung crowd. Okay. Ngayon yung cameraman, ewan ko kung siya nagturo o production na mismo ng Rap 13, na kinukulan yung mga, yung mga tao. Oo. Parang pang-montage ng mga parang gumaganyan. Nag-hype pag kumakanta. Halimbawa, nandiyan, kumanta si Mad Poets, kumanta si BB Clan, si Chinese Mafia. Kasi yun yung mga naunang kasama ni boss. Mga batch 1. No. Technically, parang ang dating, parang batch 2 na sila Sino ba batch 1? Hindi ako sure, pero sa pagkakaintindi ko, nung mga panahon na nandun ako sa side ng Donggalo, ang mga batch 1, yung sila IPK, sila Oblax, si Jeffrey Tam. DFT. Sila Jeffrey Tam, hindi ba sila batch 1? Kasi nung panahon na yon, medyo nawala tong mga grupo na to na nauna kong nabanggit. Oo. IPK, DFT, Oblax. So mas kilala nyo na sila? Oo, sumunod. Pero nung mga panahon na yon, hindi ko na namin sila nakasama. Hindi ko na nakita. Okay. Yung tatlong grupo na yon. Meron pa yung parang meron pa dalawang bata magkapatid nakalimutan ko na lang yung pangalan Tapos, doon na yung magkakasama, doon na namin nakita yung BB Clan,
Sige lang, Kuya Ali. Yes. Tapos itong sila sila Mad Poets, itong sila Chinese Mafia. Yan, so doon ko lang namin nakita. So parang ang dating nun, yung panahon namin ng Salbakuta and the rest, parang tingin ko parang batch 3 na or considered as batch 3 kasi silang batch 2 eh. So, mas may nauna pa nga. Yes, yun talaga. Yun So, talaga. batch 1 siya ng Dunggalo, hindi ng... hindi, Dunggalo pa rin, Dunggalo rin. Oo. Kasi kung pansinin mo, hindi ako sure, pero doon sa album ng yung Rap Artists of the Philippines, yung compilation, si Syke, alam ko, Si parang isa siya sa first batch. Okay. Yan pa isa si Syke. Ang napapakinggan ko kasing album na narinig ko sa inyo, Kings of the Undergrounds. Hindi, ang Kings of the Underground, kay kay Glock 9 yan, tsaka kay... Ay, kanta pala nila Glock 9. Parang album yun, yung album, may maskara. Album oo. yun yung si Michael, yung kagrupo ni Beware. Puta, naalala ko na. Ano ka ba? Nakalimutan. Si Hijack. Oo. Di ba? May mali ako. Ang nabili ko palang CD nun, pirata. So, ang naging dating, ang album nyo, kasama yung Vendetta, Kings of the Underground ang naging ang nangyari, Kings of the Underground. So, alam mo naman ng pirata. Ang bata, syempre, kung ano lang yung mabili. Hindi naman yan talaga kakayanin pa ng mga panahon na yun na makabili talaga ng cassette tape. Dahil magkano na lang cassette. Nagsama-sama kasi yun, Latino. Ayan, ang El Latino, isa pa yan, sorry sa hindi ko nabanggit. Isa yan sa mga kasabayan din ng mga Mad Poets. Mga bibiglan, yan. El Latino, yung dalawa. Yun, Tatlo pala sila. Akala ko tuloy, ang pangalan ng album nyo dati ay Kings of the Underground. Dahil yung nabili kong CD sa bangketa, Kings of the Underground. El Latino, Salbakuta, Mad Poets, Hindi. Chinese Mafia. Hindi. Basta i-search mo na lang para sa kaalaman din ng mga makakapanood. Hindi po ako sigurado sa aking sinasabi masyado. Pero kung ano po yung nandun sa RAP na first issue, yun po yung mga, parang sa tingin ko, yun ang first batch. Rap Artists of the Philippines first issue, yung parang black and white na. Ayun. Ayun. Yun. Kinokolekta ko dati yun sa tape pa lang. Pupunta ako ng Odyssey, kuya eh. Oo. Actually, kumpleto ako ng Ghetto Dogs mula umpisa hanggang dulo. Tapos, ayun nga, Salbakuta, album ni Kuya. Anyway, back tayo dun sa RPN, yung audience. Yun. So, pag nakita ka dun, siyempre, meron din naman nanonood nun. Pag uwi mo ng bahay mo, siguro pag uwi din ng bahay nila, nakita kita sa TV Artista ka na. Oo, parang ganun ang dating Tapos dati. gumagalong ka lang, di ba? Alam mo yun? Tapos nakikipagharutan ka sa katabi mo. Hanggang sa naging regular na yung pagpunta namin doon, na kahit kami naaagawan ng sombrero, binabato kami ng dumi ng tao. Bakit? Kasi mula doon sa, ako taga-Tondo, ang ginagawa ko, nagbabasa ko hanggang doon sa may pagkalampas ng, yung papuntang RPN, mula doon, kung bababa ka ng Commonwealth, pagbaba mo doon, sasakay ka pa ng tricycle, papunta doon sa golf course, ng papuntang Channel 9. Okay. Oo. Commonwealth siya? Hindi, kumbaga bababa ka doon sa may Commonwealth. Pagkababa mo, merong sakay ng tricycle doon para makapunta ka ng Channel 9. So ang nangyayari diyan, yung tricycle pag pinupuno yun. Hindi yun talagang tipong pag isa ka lang. Kasi medyo pricey pag special mo eh. Tapos ang nangyayari diyan, umaandar yung tricycle, biglang may sasampa sa likod mo. Doon sa likod, iba tricycle dito ka sa back ride ka, pero may sumasampa pa dito. Ewan ko kung nagiging kakutsaba yun ng mga tricycle driver o nung ano. Alam mo ba pag medyo malapit na doon sa Channel 9? Kasi paahon nyo, pag ganun yun eh. Ganyan eh. Nasa natatandaan ko, pahablutan ka ng sombrero. Uso pa dati yun eh. Nangyayari yun. Tapos ang dating nun, bigla ka pa minsan, pag pauwi ka, may nag-aabang na ng mga taga doon. Yung mga galing ng Channel 9 na nanonood. Kursunada lang. Yung nga, binabato ka ng dumi, mumurahin ka. Kasi nga, alam mo naman ng mga panahon na yun, yung away ng hip-hop, tsaka pangkista. So, yun yung mga na-experience namin ng mga panahon na yun sa pagpunta-punta doon sa rap. Tsaka uso naman dati talaga yung kursunada eh. Kung kursunadahin ka, yung hahablutan ka ng... Lalo tip-up ka eh. Totoo. Pag malaki damit mo, sabi, inan to ah. Maano sa mata, mainit. Masakit sa mata. Sabihin, lawlaw damit nito, lawlaw pantalon, laki ng damit. Pag-iinitan ka talaga. Ang nakakaawa lang doon, minsan yung mga nakakasabay namin doon na naaagawan ng gamit. Siyempre nalulungkot, naiiyak. Alam mo yung pagkakabili pa lang ng bata ng simpleng gamit na alam naman natin na hindi naman lahat may kakayanang bumili ka agad na pag-iipunan. Yung mga one size cup.
Yung mga, tama, yung mga one size cup pa yung mga uso halos. Oo. Yun. Tsaka, hindi ka basta-basta makakabili nun. Makakabili ka nun, American Boulevard. Tsaka sa noong araw, meron talaga nakukuhang mga original na overruns na Oo. sombrero sa Divisoria. Mm, Na hindi lang lahat yung nakakaalam. Kumbaga, tinitreasure yun ng mga ibang bumibili ng mga bata. yung mga Ang panahon nakakatuklas. namin, nung mga nakakatuklas. Oo. Siyempre, alam mo naman na-witness ko rin ma'am kahit paano yung bentahan, kukuha Oo. doon, ipapasa sa iba. Tsaka Ang diskarte lang. Ang hip-hop noon, kuya, napakamahal. Hindi, ikaw, kung hindi ka lumaki sa yaman, pag nag-hip-hop ka, mahal ang hip-hop eh. Pamasahe, pagkain, damit, Dami. pantalon. Tsaka, kailangan pag hip-hop ka dati, parang ang dating mo dapat mayaman ka eh. Maangas ka eh, di ba? Yun kasi, dahil yun yung pinapakita sa Amerika eh. Nagsusuot ng mga gold chain, mga grills, ganyan. Jacob. Ay, mga Jacob na yan. Pero kung ikaw talaga, hip-hop kang pumorma, o kahit anong klase ng forma ang ginagawa mo, kung marunong ka mag-resources, Oh. alam mo yung kuhaan, alam mo yung Oo. tamang diskarte, talagang ano man tawag dito, mas masusurvive mo yung passion without hindi ganun kamahal. Oo. Parang ganito niyan, noong araw, ito, makwento ko lang. Alam ko matatawa yung makakarinig nito eh. Yung Jacob na relo, Yun na. kung ang bentahan yan, umabot ba dito ng Muntinlupa yan? Oo. Kung magkano ang bentahan sa inyo? Libo, kasi pag may Jacob ka, ibig sabihin, mayaman ka. Yun Ganun kasi. yung sinasabi nila ng may mga full stone, etc. Oh, full stone yan. Tapos lalo yung Jacob na mapa. Yung Pilipinas, yan. tas puro bato. Kung alam nyo, basta lang kinukuha yan. Sa Quiapo lang yan. Totoo yan. Alam mo, may mga discarding ganyan eh. Parang sa amin sa lugar namin. Sa ibang lugar. Oh. May bata, titingin, Jacob. Tumitingin na relong ganyan. Psst! Dito ka. Gusto mo yan? Magkano doon? 3.5 kuya eh. 3.5? Kunin mo sa akin yung 2,000. Pero down payment ka 1,000. Oh. Siyempre, yung bata, dalawang bagay yan eh. Nag-aalangan yan, tsaka papunta pa rin sa tiwala eh. Oo. Kasi gusto makabili, pero gusto makamenos. Oh. Hindi makukuha yung pera. Tatakbo ng Quiapo yun. O doon kukunin yung Jacob. Tubo 1.5 no, putang ina. Diba? Ganun lang ang diskarte. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan talaga. Kasi negosyo yan eh. Oo. Kumbaga, kanya-kanyang tuklas yan eh. Pero kung tutuusin nga, katulad ng sinabi ko kanina, kung marunong kang tumingin kung saan makakakuha ng mura, may tatawid mo yung pormahan ng, anong bang tawag dito, ng affordable. Oo. Kahit yung mga pantalon, siyempre pag dito, mahal na. Alam ko dito sa Muntinlupa, dito talagang dito sa south na tong area na to, dito mahal ang damit ng pang-hip-hop dito. Oh, Muntinlupa tsaka itong San Pedro Las Pillas. Yan, Diyan lang oo. naglalaro. Pero ang resources niyan sa amin pa rin sa Manila. Paranaque pala. Paranaque Oh, din. yeah. Kasi ang mga taga Paranaque, mahilig talaga sa mga formang hip-hop yan eh. Mm. Kasi nung araw, nandiyan ang San Valley Crew, Oh, San nandiyan Valley ang Crew. Master Plan, Oo. nandiyan. Kumbaga, dyan talaga na-evolve talaga yung mga formahan na talagang, yung alam mo yung talagang social na hip-hop. So, ibig sabihin, kung marunong ka talagang mag-resource, alam mo talaga yung kuhaan, yung bilihan ng mura, may tatawid mo. Tsaka, ano ba mga damit na naalala mo sinusuot mo dati? Dada! Dada Supreme. Hard Knocks. School of Hard Knocks kasi ano siya, nung araw ang School of Hard Knocks kasi pang skater yan eh. Yung pantalon na parang elephant. Oo. Hindi, kumbaga naging passion lang siya ng hip hop, pero kumbaga ang approach niya talaga, ang pagkakaalam ko, skater na yung pants na yan, yung malaki. Okay. Pero may mga design siya kasi, di ba, mga Oh, yung tao? mga batang ganyan, Oo, na yung parang mga mga hip-hop. nakaburda. Oo. Na, nung araw naman, ang unang naglabas niya yung breakdown ng Cinderella. Oo. Di ba yung may bata dito na Oo. ganyan, yung breakdown yun. Tapos, yung mga pantalon niya, yung mga Dada Supreme, Pele-pele. Pel-Pel, Oo. South Pole, South Pole. breakdown yan. Hardwood sa jersey. Hardwood, yung Oo. hardwood classic, yung mga ganyan, mga Yung- jersey. Ano ba to? Yung mga pang Harlem. Yung mga suit nung araw nila Nelly. Oo, Nagkaroon yun. niya sa Divisoria. Kung ikukumpara mo sa Green Hills yung presyo, mag-Divisoria ka na. 2 colors pa. Hindi, tsaka kung ano yung mga nakikita sa Ibang bansa. US, Oo. yun ang pinaparating ng mga nagtitinda sa Divisoria. Oo. Kasi ano lang naman yan eh. Hango-hango lang yan eh. Kasi nagtinda rin kasi ako. Oo, okay. Nagkaroon ako ng pwesto sa monumento ng 10 years sa Victory Mall since 2008 hanggang 2018. Tondo to Caloocan, no? Hindi. Actually, yung area ko sa Tondo, malapit na ako sa Caloocan kasi dulong Tondo na ako Dikit na. Okay. So, kumbaga malapit-lapit, so mga 3 kilometers na lang ako doon sa Victory Mall. Okay. So, ibig sabihin, kaya nalalaman ko yung ganyan,
Kasi nga, nagtinda ako ng damit. Oo. Oo. Tsaka, nung mga panahon na yun, alam ko na yung mga bilihan, tinuturo ng mga kaibigan ko na may mga pwesto. Swerte yung may mga tuklas talaga dati. Oo. Kasi kumbaga dito, alam mo, dalhin mo dito yan. Ang dating niyan, ikaw lang ang mayroong source niyan. Pero ibig sabihin, open secret pa rin ang source. Tsaka dati kasi, pagka, halimbawa yung mga pamorma natin, iilan lang ang may alam, kaya ang mahal-mahal sa ibang hip-hop. Oo, totoo yan. Iilan lang, lalo yung mga overall na, pag sinuot ng bone tags, overall na maong. Oo. Yun, lalo yung mga fubo dati na malalaki. Nakarating ba rito yung Shanjan? Oo, siyan dyan. Shanjan na overall? Magkano sa inyo rito yun? Mahal yung, libo yun. Lalo yung, yung kulay blue, yung siyan dyan na yun. Oo, yung terno na yun, parang jogging pants, Oo. tsaka parang ganyan. Siyan dyan, academics, Yan, yung oo. Enice. Inichi yata. Inichi ba yun? Alam kong Okay. pronunciation, Inichi. Mm. Pero, kung yun ay nabili nyo sa Tutuban nung araw, mas mura compare dito. Kasi marami akong naging kaibigan dito na nagpwesto. Ang resources talaga is Divisoria talaga. No? So, ang laki pala ng tinubo ng hip-hop dito. Ang laki pala ng tubo. Lalo yung mga samurai na polo. Di ba? Ay, nauso yung ganyan. Kasi alam mo ba't nauso yung ganyan? Ang una naglabas niyan, sa pagkakaintindi ko, ni-sponsoran din kami nung araw, yung Boboli. Bobo. Ayan ang mahal. Oo. Yan yung sinasabi mo na may mga polo na pot farm, Pot Inichi, farm, oo. South Pole, parang polo. Oo. Ang yun, hindi yun galing ng China. Lahat ng mga lumalabas nung araw sa Boboli, Mm-mm. made in Vietnam. So, mas mahal yun. Hindi, yun, kumbaga, totoo, kasi pag ang presyo ng polo shirt ng 2,500. Oo. Ang mahal. pantalon, 2,000. Tangina, no? So, ganun kamahal ang sa Green Hills yun. Nag-sponsor sa amin yun. Ang binibigay nila sa amin worth 15,000. Sponsor pa lang yun. Hindi, binibigay nila sa aming sponsorship, sa aming tatlo, worth 15,000. Yung sa Salbakuta. Oo. Wow. Ibig sabihin, hindi per head. Isang buo na. So, parang 5,000 isa. At saka yung presyo nun, sunod sa presyo nung kukuhanin mo. Di ano nga lang yun. Parang isang overall lang nga yun. Isang t-shirt lang yun. May swerte mo na, may dalawa kang t-shirt, isa kang pantalon. Ang timano nun, ang terno nun, K-Swiss. Ang sapatos mo? Oo. Oo. Tangina, no? Yung cases, mahal lang cases nung araw, nasa 5,000 na, 4,000. Timberland pa. Timberland. Dati talaga, ang Timberland talaga consistent yan, hindi yan bumababa ng presyo. Hanggang ngayon, 12. 12. 10, 12. Ngayon, dati, nung panahon na yun, nasa 8,000 to 10,000. Depende sa kulay. Mm-mm. Yun. Talagang yan, mahal talagang, Grabe yung mga pamorma dati. Tangina, no? Anyway, yung eksaktong start na nag-rap ka, kuya, mga anong taon yan? Ayun, siguro mga 9, yun nga, panahon na kami na yung kasama ni Boss noon, 99, mga year 2000, 99, year 2000. 99, 2000? So, ano pa lang ako? Mga 99, 2000. Kasi ang rap Grade 39, 98 sa pagkakaalala ko Oo. Para mga ganun dito. Kumbaga nagsimula naman kami noon as a mga compact compilation. Oo. Kasi si Boss dati, di ba Viva siya, Oo. meron siyang mga hinahawakan na mga pelikula na siya yung musical director. Siya pala yun? Hindi naman lahat halos, pero pili lang. Kasi marami siyang kantang ginagamit ng Viva, lalo sa pelikula, di ba? Hindi, isa na yun sa legacy niya na pag halimbawa meron siya napahit song, ang pinupuntahan agad doon, nagiging pelikula. Oo, pelikula agad. Pero ito naman, yung parang, yung ano bang tawag dito? Yung mga background music, musical screening bang tawag? No? Basta, musical, parang ginagawa ni Jaime Fabregas, musical director. Mga scoring. Yung Musical scoring, sorry. Oo. Ang dami ko lang sinabi, mali pala. mga So, yun ang scoring. ginagawa niya. So, ang ginagawa ni Boss noon, ginagawa namin ng kanta yung mga nagiging pelikula. Yung pelikula na inaano niya. So, kung kay Kuya Andrew, pag may pumatok na kanta, gagawin pelikula. Ngayon, pag may ginawang pelikula, sa inyo ipapaubaya para gawa ng kanta. Oo, parang ganun. Pero hindi naman lahat ng pelikula ng Viva siya nag-handle. Depende lang sa project. Okay. So, yun yung naalala ko kasi noong mga panahon na yun, kami dalawa ni Charlie Maki nagpapalitan para maging alalay ni Boss. Okay. Oo. So, kumbaga na nangyayari sa amin yun. So, doon nagsimula yun na nag-ano kami, nagko-compact compilation hanggang sa ginawa na nga yung album ng bawat isa. Ginawa na yung album ng EHP. EHP, Oo, no? ng Tugong Pasay. Tugong Pasay. Sarap Tapos marinig. itong sa inyo dito, yung taga dito, sila
Dugong Pasay si ano. Yung Sorry yung mga kaibigan natin na Tinlupa style dito meron. hindi ko alam kung nasama ang iba yung M-Style, di ba? Bago na yun eh. Bago na yun eh. Oo. So, ibig sabihin is, ginawa na yung mga album na yan. Mm. So, parang ang dating nun, meron ng rap label ang Andrew is sa Viva. Yun yung Donggalo Records. So, ginawa na kami ng album, bawat yung batch namin, lahat yun ginawa ng album. Batch 3 kayo, batch 3, tama ba? Sa pagkakaintindi ko, parang kami yung batch 3 kasi Oo. nga nabanggit ko nga na yun ang mga nauna, yung mga IPK, Oo. O-Blacks, yung DFT. Sila Jeffrey Tam. Napasama ka din ba Jeffrey doon? Tam, hindi ka parang, ewan ko, parang second batch. Kasi naabutan din namin siya. Kasi ang may nakwento sa akin si Jeff, na parang sa studio ng Donggalo, parang doon nag-i-stay yung mga tao, pas gagawa ng album, parang doon tatambay ng 1 linggo. Napasama ka din ba sa ganun? Yung parang sa bahay ata ni Kuya Drew yun? Pwedeng nangyayari yun kasi, ewan ko kung mga panahon na yun, meron ng studio si boss noon, pero hindi pa ganun siguro kaganda. Oo. Pero, malamang, ang nangyayari dyan, talagang nangyayari yun, na kung talagang meron kang tututukan talagang project, Mm-mm. talagang sa studio kayo halos talaga tatambay. Yun Diretso nga eh. yun. Parang, yan, na-witness namin yan, yung ginawa ni boss na album na, yung sa Andrew E, yung may Banyo Queen. Oo. 1 week niya lang halos mahigit ginawa yun. Yung buong album na yun. Ang bilis nun. Ang sobra. Banyo Queen, tapos meron pa siyang isang album yung meron siyang bibe na maliit. Yung basta yung mayroong Banyo Queen na ano bang title nun kung naalala mo? Wholesome. Yes. Wholesome. Almost a week lang mga going 2 weeks lang niya ginawa yun. Talagang bumabad siya talaga sa studio. Tangin ina, 1 linggo Binigay lang. niya lahat talaga ng puso, isip niya, lahat na talento niya dun sa album na yun. Kasi paano ko nalaman yun? Kami yung mga magkakasama nun talaga. Plus meron kami Here We Go nung araw na nandun yung mga guest na mga bagong batch ng Donggalo na nasa 14 yata kami nun, isang dire-diretso. Yung Oo, chorus, here we go, here we go, yeah, here we go, yun. Napapakinggan ko yun. So, yung nabanggit ni Jeff na yun, talagang nangyayari yun kasi ginagawa ni boss talaga yun. Na Dapat. halimbawa, merong isang compilation o isang project, talagang tututukan nila hanggang sa matapos kasi syempre, siguro, hindi natin may iwasan din yan. Kasi unang-una sa lahat, excuse me, nagbibigay lang kasi ng studio time eh. May budget kasi ang lahat eh. Tsaka mahal talaga studio dati. Oo, kasi Per hour yun. iba ang bayad sa recording, sa mixing, sa mastering, iba-ibang Iba. yan. Oo. Dati. So, ibig sabihin talagang siguro kaya ginagawa ni boss yung gano'n. Dahil siyempre, hinahabol din niya yung presyo ng budget Oo. para magkasya, para Oo. para hindi kulangan kasi malamang magkakaproblema yung project, madedelay yun pag nasobra sa kinapos ng budget. Yun. So, totoo yung sinasabi. Ano ba yung unang album ng Salbakuta? Stupid Love na ba talaga siya? Ayun, ayoko ng ganitong life. Ayun ba yung album nyo, tatlo kayo na parang nakatingin sa yung nakaganyong kayo? Si Charlie Mac, ikaw. Ganun lang. Alam mo sino kumanon? Si boss yun, nakaigang din. Oo, yung nakaganon lang kayo, tas Oo. parang kulay pula yung background. Sa studio kasi yun eh. Doon sa Aberration. Yun lang yung kulay, hindi naman studio yun eh. Hindi ba? Sa hallway lang yun. Oo, si Madkila, ikaw tatlo, ay meron akong album nun eh. Yun. Ay, so ayun ang pinakabuong album nyo. Yun yung, nakadalawa, 4 din. Yun. So yun yung album na yun. Ano yun? Ano ba tawag dito? Yung album namin na yun ng Ayoko ng Ganitong Life, kasabay na ginawa yun ng mga, ano man tawag dito? Ng mga rapper ng batch namin. Oo. Ayun, tapos, Sakit ng Sukat pala yung sinasabi ko. Sakit na sukat, si Roy. Roy. Si Roy tsaka si Pip. Oo, si Roy. Si Roy yung DJ ngayon. Oo, Nag-DJ. DJ. Si Pip Shoutout yung, kay Roy. Yan. Pip, rest in peace. Oo. So, yung batch namin na yon, talagang isa-isang gawa ng album yan, inikot pa namin yung sa mall. Nag-mall tour pa kami. Pero ang nakakalungkot nun, parang halos walang nanonood sa isang mall. Oo. Kasi dati, di ba, para makapag-promote ka ng album, either radio tour yan, Radio. or mall tour. Tsaka TV. Medyo madamat pa sa amin na eksena ng television. No? Actually, hanggang ngayon naman, yung mainstream, medyo pa rin sa mga rapper. Pag hindi ganun kakilala. Alam mo naman yan. Negosyo yan. Business is business. Ba't ka nga naman magpapanood papalabas ng tao ng artist na hindi ikikater panonood?
So kung tutusin yun, nagkaroon ng ganyan ng album, yan, lahat nagawan, pinopromote ng kaunti, ng Viva, Oo. parang ganyan, Donggalo, parang may mga lineup. Tapos medyo natigil yun. Mhm. Tapos yun nga, sa nangyari, naglelo si boss, punta ng Japan, Tapos- Doon nagko-concert mo. and talagang gusto niya lang talagang tumigil. Ito sa totoo lang. Totoo ba? Ewan ko, kung nakwentuhan yung iba, basta ako nakwentuhan niya. Nagkakausap kami niya na ayaw niya nang bumalik ng Pilipinas. Kuya Andrew? Kasi, kumbaga parang ayaw niya, nanamlay siya rito. Hindi Dahil? natin alam. Dahil, alam mo, minsan, sa pagkakaintindi ko, parang, hindi mo na mabigay siguro yung demand Oh, okay. ng ginagawa mo. Tsaka minahal talaga ni Kuya yan eh. Na parang, ang dating parang, wala na siyang kayang ibigay. Baka baka napagod lang. Kailangan lang ng pahinga. Baka ganun. Parang ganon, pero siyempre, minsan naiisip din natin yung, pwede mo rin maisip na parang ganon yung dating dahil parang, yung mga nagawa niya, hindi pa ba sapat yun para ma-maintain yung status niya? Minsan talaga may downfall, kailangan talaga dire-diretso ka eh. Tsaka ang dami niyang basher nun, lalo yung kanta niyang Wholesome nga. Kaya nga may kanta siyang parang yung pinaliwanag niya yung bawat verse. And top of the world ba yan? Hindi, yung parang Wholesome, parang Yung kanta niya na yun, oo. yung parang may singsingang tinutukoy ko, wag Ah. niyong baguhin please. Ang nangyari? Ate ni kumari ko, yun, merong parang, di ba, parang yung may kanta kasi siya na parang, ang bastos niyan. Ano na yun, sa much more wholesome na yun eh. Oo, Yung yun. sinasabi mo na yun Oo. eh. Yung parang nasa ibabaw na siya ng bibe. Oo, yun. Oo. So, ang nangyari na sabi ko kay boss, kailangan mong bumalik. Huwag mo kami iwan. Tsaka ang dami niyo. Kumbaga, kasi gusto niya na nga talagang doon na talaga sa Japan for good talaga. Oh, Kasi, okay. nagustuhan niya na siguro yung culture doon, marami nagmahal sa kanya ron, Mm. maraming yumakap sa kanya doon. So, ang dating parang, Mel, parang gusto ko na dito. Ay, boss, wag naman. Iiwan mo kami, kawawa naman kami. Boss, bumalik ka rito. Kaya ito, sa totoo lang, kaya super nag-hit ang Banyo Queen. Mm. Alam ni boss yan, revenge album niya yan. Oh, okay. Bumalik siya. Sabihin, after 10 years, nakapagbigay ng big hit ulit si Andre. So matagal din siya nagpahinga. Hindi, after 10, big hit. Sabihin, after humanap ka ng pangit, Oo. 1999, Oo. tapos 2009, Banyo Queen. 2019, Ah, Banyo Queen naman. okay. Tama ba? 2000? Hindi, 19. Sorry, Late 19 eh. 9, mga 9. 2009, Banyo Queen naman. Oo. Sobrang Diba? lakas nun. Sobrang lakas nun. So, ibig sabihin, after 10 years, nagka-hit album ulit si boss. Hit song. Mm-mm. Sobrang hit. Binibiro siya, the rest, at naman, ikaw ang Miss Universe ng boy ko. Ano lang naman, sunod-sunod lang eh. Kumbaga, pambalanse lang na ganyan. Pero hit siya talaga sobra din. Oo. Pero iba yung impact talaga ng Banyo Banyo Queen. Queen. After Iba. nang humanap ka ng pangit. Oo. At saka, ang album ng Banyo Queen, hindi yan under ng Viva. Okay. Under yan ng Sony Records. Oo. Naalala ko na yun. May nakalagay na Sony dun sa tape. Tapos noon, Disyembre, nag-hit na naman ng Andrew E. Mm. Kinuha ng Viva yung paalam sa kanya na gusto mo gawin natin pelikula yan. Yun na naman. Kasi nalipat siya ng Sony. Oo. Eh ang Sony naman di naman gumagawa ng pelikula. yan. Oo. So si boss gusto siguro uli magpelikula. Nagkaroon ng pelikulang Banyo Queen. Eto na ngayon. Buti pumayag yung Sony. Hindi ko alam kung ano deal nila. Basta Oo. siguro yung mga kanta kay Andrew yun, kay Oo. boss yun. Siya may-ari lahat. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung deal. Hindi naman natin nakita kung ano yung kanilang kontrata doon sa... Labas na tayo doon. Oo. Tayo listener lang at saka nasa paligid lang. Ngayon, nung mga panahon na yon, ginawa ng pelikula. So, ibig sabihin, ang Viva, pag may pelikula, may soundtrack. Matik. Ngayon, lahat lang, kumbaga, ginawa yung soundtrack na yon,
di ba yung batch namin, kinuhanan ng tigi-tigi isang kanta. Isang kanta kay EHP, isang kanta kay Sakit ng Suka, isang kanta kay sa iba-ibang grupo na nando sa kay Cruzada. Oh, yan. Tigi-tigi sa amin. So, bawat isang grupo nilagyan ng kanta doon. Kumuha doon sa album na nagawa. Di ba may ginawang album mga 2008? Okay. So, nung pagkagawa nung album na yon, nung soundtrack na yon, ang nakuha sa aming kanta, yung Stupid Love. Ayun talaga ang pumatok. Sinong nakaisip pala ng Stupid Love, kuya? Babalik ko lang. Babalik ko. Basta yung kanta na yan, ano yan, idea yan ni boss. Idea yan ni boss. Stupid Love. Oh, dedicated niya yan sa kanyang ideology na. Ewan ko ba sa... Natin pag-usapan yun. Tapos na yun. Interesado kasi ako bilang fan, kuya. Sobrang fan ako ng Stupid Love at Salbakuta, kuya. Kumbaga, syempre sabi ko sige, sabi natin. Ito na lang, parang malikling kwento na lang. Talaga itong tao to. Talagang pasusukahin ka talaga. Hindi. Kasi fan ako, kuya. Sabi ko nga sa'yo, dahil dun sa kantang yun, nakatulong siya para sa... Pero kung hindi mo naman siya gustong sabihin. Okay lang. So, ito, maano na lang. Para, tinanong mo na eh. Mayroon tayo madhang na ano. Yung kanta ng Stupid Love talaga kay boss talaga yon na concept. Okay. Ngayon, parang merong nagsabi kay boss na parang hindi bagay sa yung kanta na yan. Okay. Kasi ang kanta ng Stupid Love, tungkol yan sa babae na galit ka eh. Dahil binigo ka sa pag-ibig. Diba? So, nag-advise nung araw si Kuya Joe, parang in-advise ni Kuya Jojo Espino, namatay na, rest in peace Kuya Jojo. Siya yung musical arranger namin. Siya yung piano kay boss. Magawa ng music, etc. Hindi bagay sa iyan, Drew. Ganito, ganyan. Ibigay mo na lang sa mga bata. Noong mga panahon na yung kami yung gumagawa ng album. Kasi syempre, maganda yung concept, Stupid Love eh. Tapos yung chorus pa ng Evergreen. Oo. Pero ang inaano mo doon, parang inaano mo yung babae, parang sinisisi mo siya sa ginawa niyang pagkukulang sa iyo. Eh, hindi ba bagay talaga kay boss yun? Bakit? Kasi si Andrew, pinapantasya ng mga babae. Dahil nga humalap ka ng pangit, mga ganun. Birot siya, ikaw ang Miss Universe ang buhay mo. So, ang karakter niya sa music, hindi siya nabibigo. Siya ang apple of the eye ng lahat, di ba? Gwapo, iba dating, simpleng itsura, pero pinagpapantasya ng lahat. So, parang maging awkward nga naman dun sa kanta na yun kung saan kukuha. So, ibig sabihin, yun, talagang in-award na sa amin ni boss yung kanta. Okay. Tangina, kung tutuusin, another hit song sana ni Kuya yun, kung siya nagpatuloy nun. Tangina, no? Tapos, nung panahon ngayon, katulad nga sinabi, so, kinuha ng tigi-tigi isang kanta yung mga artist na ginawa ng album. Ang napansin na kanta is Stupid Love. Nagsimula sa Davao. Kumbaga, syempre, pag nung araw, pag may soundtrack yan, nagbibigay ka sa radio station ng parang compilation, halimbawa, Viva. Itong nirelease ngayon ng itong quarter na to ang mga artist na i-release ng Viva. May binibigay na demo tape, yung CD na ipe-play ng mga DJ sa bawat lugar, sa bawat radio station. Ang napansin na kanta doon, yung Stupid Love. So, ibig sabihin, nung nakilala yung kantang Stupid Love, nagsimula yan sa Davao, Visayas, tapos saka na Luzon. Baliktad. Pabalik, no? Baliktad. Napakaganda naman kasi talaga ng Stupid Love. Yun, sobrang catchy. Yun. Kung titusin nga yung Stupid Love, pansinin mo, walang bass. Walang bass yun eh. Yung beat nun? Mo, yung original? Oo. Nakalimutan lang din. Seryoso ba? So beat, lang siya, parang drums. Tapos walang bass. Tangina, pero pumatok. Ganun karon nung araw, di ba? Ngayon, patini nga ngayon, paganda ng music. Ngayon, yung galon di ba? Kasi siya, kung tutusin konti-konti pa lang naman ng mga rap artist doon di ba? Oo, inaalala ko yung tunog eh. Pakinggan mo. Magkakaintindi Oo, kaso parang piano nga. Oo nga, no? Walang bass. Tangina, sino ba gumawa ng beat nun? Si Jojo. Nakalimutan lang yan. Tangina, no? Sobrang patok nung kanta, tapos nakalimutan, may nakalimutang pyesa ang puta. So, doon lang nangyari ngayon. So, ibig sabihin, sumikat yung kanta, tapos, yun nga, wala na, talagang hindi na mapigilan, hinahanap na kami ng tao, at hindi alam ng tao na may album kami. Kasi, yung album namin, 1 taon nasa market walang bumibili. Yung mismong full album. Oo, yun nga sinasabi kong takatayo kayong tatlo. Oo, walang bumibili nun.
ang binili yung soundtrack. So, kailan na lang nalaman ng tao na meron pala kaming solo album. Oh, yung ayoko ng ganitong live. Yes, Tangina, doon. nag-reminisce tuloy ang puta. Sobrang meron ako nun niya, yung CD tsaka Oo. tape. Kumpleto ako niyan. Yun, so yun na nangyari doon. At saka maganda nung dati, sa totoo lang, 'di ba sa Odyssey, sabi mo doon ka bumibili. 'Di ba may top 10 of the week doon? Top 10 of the week, either local tsaka foreign. Yung album namin at saka yung soundtrack ng Stupid Love magkapatong number 1. Lagi nandito. Magkapatong yung dalawa. So yun yung pinaka number 1 sales sa sales ng ano yung sinabi mo Odyssey. Radio Radio City. Yan yun yung mga bilihan ng mga cassette tape CD nung araw. So yun totoo yun na talagang yung soundtrack tsaka yung album namin magkapatong yun as number 1. Tsaka mapapakinggan mo lang yung radyo or bibili ka ng album. Oh, talaga. Tsaka yung iba naman, kaya nakakabisado, isinusulat yun. Matik. Pag inaabang daw sa radyo, hindi re-record sa EDK, di ba? Sa karaoke. Yung record play. So, ibig sabihin, nung panahon na yun, hanggang sa nagpo-promote na kami, awa ng Diyos, nahatak naman namin yung ibang mga rapper, yung ibang mga rap group. Yun, nag-guesting na sabay-sabay. Sa mga 7, sa Channel 2, yan, ganyan. Talaga, sobrang sumabog yung Stupid Love. Anong taon bang pumatok yun? High school ako nun 2000 na, halos. 2000. Nauna bang sumabog yun? Yung Rap Olympic 1? Iba naman yung Rap Olympic 1 kasi yung mga panahon na yun yung nagko-contest si Boss. Rap Olympic 1, yung sila Philippine Rap Olympics, sila Mike Cosa, di ba? Sila Ryan Ryder, sila yung nag-champion sa freestyle, si Triga. Oo, ano yun, yung Rap Olympics, ano yun, ginawa namin sa ano, dito sa Glorieta, Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe. Oo, sponsored ng Viva. Tapos nagpa-contest nga, doon, di ba sila Mike Cosa yun? Di ba, Ang bata ko pa nun yan. Oo, yun. Nauna yun. Nauna yun, bago pumutok yung ano nyo. Oo, bago yun. Oo. Kasi ako, bilang rapper at hip-hop na nun, parang ang saya-saya sa puso na makita mo yung Pinoy hip-hop. May makikita mo sa CD, sa TV, tapos kinolekta ko pa yun. Parang achievement bilang rapper kasi hindi naman tayo pinapansin dati. Oo, totoo. Pag meron kang, RPA na, naalala ko na yun, minsan piniplay yung mga hip-hop dito, tapos pag may CD ka nung Rap Olympic 1, tapos magkakasama kayo magbabarkada, ipi-play nyo lang yun. Ano ba yung tinutukoy mo? Yung video ba? Yung VCD? Oo. Nagkaroon ka rin nun, di ba? Meron ako nun. Yung VCD. Rap Olympic 1, VCD. Tapos si Kuya Andrew, nakakulay puting jersey. Tapos Sun Visor. Yung Donggalo. Dahil sa Sun Visor na yun, pag labas ng Rap Olympic 1, umuso yung lalo dito sa Muntinlupa, yung Sun Visor. Oo. Iba talaga pormahan dito talaga ng hip-hop sa South talaga. Malalim dito talaga. Ang hirap na, dati nga hirap. Tsaka ang hirap humanap nung may Donggalo sign na Sun Visor. Oo. Yung ano na yun, yung may strap. Yung may strap, oo. Kasi yung iba, ang binibili namin dito, Sun Visor na puti lang, pero walang logo. Siyempre, nakita namin kay Kuya Andrew, may logo dito. Yung D, ganyan, yung may star na pula dito. Yun. Pero dati naman, binibenta namin yun talaga. Pag sa may mga event. Hindi ko na maalala kung magkano ang benta namin nun. Pero isa ako sa nag-aalok nun. Marami kami mga tropa, mga ibang rapper. Ayun. So, mga ano pala pumatok na yung 2002 siguro? Hindi, 2001. 2001, ang Stupid Love. Tapos, unang TV appearance namin, ASAP, February. Yun. February. Yun ang unang TV guesting. Sakto nga, kasi 2000 nga ako nagsimula, Rap Olympic. Doon ako nagsimula talaga. Na mahilig sa rap. Pero nung sumulat ako, 2001 na. Tama, 2001 na. So, yun ang yun. And the rest is, nagdire-diretso. Grabe, no? Grabe yung... Anong parang nabago sa inyo nun yan? Nung pumatok yung Stupid Love na yun? Magbago, parang... Siyempre, from nobody to somebody. Nung dati, di ka kilala. Ngayon, may nakakakilala na sa'yo. Kasi napapanood ka lang sa TV, napapahinggan yung kanta mo sa radyo. Gumawa pa kami ng pelikula. Ginawan pa ng pelikula yung Stupid Love. MMK. May MMK game, di ba? Oo. Isa yun sa pinaka mataas na rating ng MMK. Yung Stupid Love. Yung Salbakuta story. Ang kasabay namin sa kabila si Arnel Ignacio naman nabuhay sa Magpakailanman. Putang ina. No? Tapos, kami ang may hawak ng record. Ewan ko kung meron ng sumunod. Kasi, sumikat ang Stupid Love pagkatapos ng kasabay niya halos niya ng pagdating ng panahon ni Aiza. Okay. Okay. So, di ba, alam mo yung double R?
Sa My Only Radio, MOR. Oh, sa Channel 2. And our top one of the week is kami na. Inawakan namin yun ng 27 weeks straight. Siya. 27 ilang buwan weeks, yun? ha? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Puta, halos isang taon. Di naman, grabe ka Hindi, naman. 36 pala ang 36 weeks, no? Hindi, ganun din. 365 weeks. Mahigit. Ah, 365 days. Hindi, 24 weeks lang. 24 weeks. 7 kalahating buwan pa, kalahating taon pa rin. Halos, oo. Diba? Kami ang, ano yan. May taon pa rin, kaso kalahating nga lang. Ang dalabi doon. So, 27 weeks namin inawakan yun. Tapos, inawardan naman kami ng, ng isang radio station ng, Star FM ng Song of the Year. Mga panahon yun. Platinum album. Sa album naman, quadruple lang inabot. Oh my God! Quadruple. Which Iba is na yun. nung araw, ang isang platinum is 40,000 copies. Ang gold is 20,000. Yan ang counting nun. Eh, quadruple pa. O di 160,000 copies. Okay nang inang ayop din. Diba? Under ng Viva. Paldo ang Viva. Wala akong sinabi. Ako nagsabi. Sabulin nyo. Ayoko sumagot dyan. Pero tangina. Sige, labas na yun. Pero yung monthly sigurado may mga show kayo nun. Oo naman. Umaga hindi nawawalan parang 2, 3, isang araw halos. Tapos, nung ginagawa nga namin pelikula ng Stupid Love, parang nagagalit na yung production eh. Bakit? Kasi sa gabi lang kami halos dumadating eh. Dahil may show. Oo. Tapos talagang nag-a-adjust sila kung kailan kami walang show. Tangina, big star pala kayo. Mga samantalang Akala mo na lang big star. pag magti-taping ka ngayon, hindi pwedeng yung call time mo dapat ganito. Ay, oo talaga. Diba? Kasi kasi sabi mong call time ka na madaling araw, hapon ka o gabi ka kukulang, wala kang palag. Kung sa nandiyan ka, standby ka, doon ka sa dressing, doon ka sa waiting area, di ba? Sa kubul ka. Oo. Oo. Paano yun? Yung ginagawa niyo Stupid Love na yun, per verse kayo na nun. Oo. Yung idea lang kay Kuya, pero yung verse niya lalo kay Nasty Mac, grabe yun. Para sa akin, Kuya, sorry pero si Nasty Mac talaga yung pinaka-catchy nun eh. Kasi alam mo kung bakit. Kasi totoong nangyari sa akin. Totoo ba? Lalo yung wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Totoong nangyari sa kanya yun. Grabe. So, ibig sabihin yung rap niya na ginawa doon from the heart, one take lang yun. Wala nang cut-cut sa record. So, kumbaga, nirarap niya yun talaga ng galing talaga sa puso niya talagang Pakaganda pakinggan. Kaya pala ganun ka-perfect, Kuya. perfect. Kasi nangyari sa buhay niya talaga. Kasi noong mga panahon na yon, gusto namin mag-guest ng isang artist pa. Parang naalala ko, parang isang kanta na last song na yata namin ginagawa yon o meron pang susunod na huli na parang panghuli. Oo. Pero kumbaga doon namin sinama si Nasty Mac kasi nga medyo siya, malungkot. So doon namin siya nilagay doon sa kanta na yun. So, Madkila, ako, Nasty Mac. Oo. Pero pag nagko-concert, ang chorus, Charlie Mac. Nakikita ko yun, dati. Hindi. Ang pumasok sa isip ko nun, siguro si Charlie Mac chorus. Hindi kasi nung ginawa yung music video, para na lang may participation. Oo, para may Charlie. parte. Sabi kong ganda ng boss si Charlie Mac. Yung pala, okay, para kasi yun naman, ang kumanta naman nun, si Engelbert. Pinoy din? Engelbert, ghost singer. Ghost singer ng Viva. Okay. Meron talaga mga binabayaran ng mga record label na Para mag-chorus. Kahit kumanta. Para pero hindi kine-credits. Binabayaran. Pero bayad. Oo, sure. Pero swerte niya, para siyang ghost project pala, no? Oo, parang tsaka di dapat si Engelbert din Paborito ko yun niya. Girl, ating susukatin ng pag-ibig mo sa akin. Yun. Paborito ko yun niya. So, yun ang nag-chorus noon si Engelbert. Di karapat-dapat, stupid love. Mga verse mo paborito ko. Sobrang yung basta grabe yun. After nun, ano bang nilabas yung album? Pagtapos nun? After nun, ayoko ng ganito. Meron ka bang ganitong life? Yun naman, medyo, nag-gold lang yun. Okay. Tapos, gumawa kami ng isang album naman na parang, doon kami medyo nalungkot. Kasi parang,
imbis na gawan ka ng full-length album, Oo. ginawan ka ng parang parang album lang na parang 5 kanta lang ang ginawa. So, Meron tawag nung mixtape araw kung eh. mixtape. Hindi siya mixtape kasi gawa pa rin ni Boss yun eh. Ang tawag nung parang CD Light. Ano yun? Noong mga panahon na yun, parang yung ibang artist na gumawa ng album, parang CD Light lang ang release. Kumbaga, hindi siya full length. 5 songs lang ang ginawa namin noon. So, hindi siya mixtape? Hindi siya mixtape. Kumbaga, ni-release pa rin siya. Pero, 5 lang? 5 kanta lang. Ayun yun, nakatipid kayo sa utak. Sa Hindi pagod. yun eh. Siyempre, ang usapan talaga, long playing album, di ba? Mga Oo. 8, 10. Yes. Oo. Kasi parang ganon, kaya ba't nangyari sa amin yun? Ang explanation is lahat yata ng fund parang ipipresent kay Sarah Geronimo. Siya gagawa ng kanta? Hindi, parang siguro doon nakapokus ang pondo ng Viva para pasikatin lalo. Kasi panahon yun ni Sarah na nanalo Oo. siya sa contest. Oo. Di ba nagpa-contest ang Viva no na Oo. parang singing contest? Si Oo, Sarah ang nag-champion. Oo, yung nag-champion siya. Yun. So, ayun na ba yung pa-out na yung ingay ng Salbacota? Yes. Oh, okay. Hanggang sa medyo kami, maghahanap na kami ng gagawa ng album namin. Kasi syempre, si Boss kasi, hindi yan po pwedeng gumawa sa amin ng album na siyang, ano naman tawag dito, siyang gagastos. Magpo-produce. Magpo-produce, Viva. Viva, binabayaran siya para gawin kami. Okay? So, middleman siya. Ibig sabihin, siya music producer namin. Okay. Siya yung nagre-represent sa amin Okay. na gagawa ng music namin. Oo. So, hindi namin po pwedeng obligahin si Boss na, Kuya, Gastos sa mo mo kami. Ano ka, spoiled? Diba? Ibig sabihin, in-explain ko, sinabi ko dun sa mga kasama ko, nag-usap-usap din kasi kami na, ito ang picture. Mm. Si Boss, binabayaran ng Viva. Ang Viva, ginagawa niya yung ginagawa ni Boss yung trabaho doon para i-produce tayo. Mm. So, ibig sabihin, ang gawin na lang natin, maghanap na lang tayo ng Ibang magpo-produce. Oh. hanggang yung huli naming album na nilabas na Rebirth, ang nakuha kong producer noon, si Ding Dong Dantes. Talaga? Tsaka si JR. Dahil JR may, R&B. Oo. Dahil may studio si JR di ba? Yes, doon sa New Manila. Oo. Plus, kinausap ko si Dong, kasi kaibigan ko si Ding Dong Dantes. Dong, baka pwede mo matulungan yung grupo sa album. Oo. Ang sabi naman ni Ding Dong, tanongin mo muna yung mga kasama mo kung gusto nilang ako yung tutulong sa inyo. Oo. Sinabi ko naman sa dalawa, pumayag naman sila, natuwa sila. So si Dong ang nag-produce ng album namin. Anong album na yan? Rebirth. Okay. Rebirth. Oo. Ayun. Tapos si JR ang gumawa ng music noon. Anong kanta nga yun? Mabuti na lang. Yun yung nag-chorus si JR. si Mabuti na lang. Tapos nagawa ng music video, napalabas din sa mix pero hindi ganun din tumagal. Kasi ngayon nga, nagkagulo kami. So, hindi namin na-promote yung na maayos yung album. Sayang naman. Pero nabawi naman siguro yun ni Kuya Dong. Ay, sa totoo lang, hindi nga na-promote eh. So ibig sabihin na nung alam naman ni Ding Dong kung ano yung mga nangyari, so naintindihan naman niya. Alam din naman ni JR yung nangyari. So, sayang. andyan lang siya. Ayun. Bakit siya kayo nag-away-away? yan ang patapos na yan. Hindi pa eh. Kung mga tanong mo naman, ako, yan ang iyo ko talaga. Sayang naman. Gusto ko lang malaman, bakit kaya nasira ang Salbacota? Yun naman. Hindi, ganito na lang siguro. Yung sitwasyon siguro na paghalimbawa na medyo hindi na kayo nagkakaintindihan sa isang bagay, kaysa lumala yung pangyayari na yon, mag-separate ways na lang siguro. Napag-usapan naman? Hindi halos walang closure, pero kumbaga, mas ginusto ko na lang na maging independent. Bilang taga-subaybay, ang napansin ko nun, parang wala kayong closure nun. Kasi hindi rin na maging maganda eh. Ang dami rin naging negative na sinasabi sa iyo eh. Oo, hindi may iwasan yun. Sino ba naman loko-loko na tinuturi mo kaaway, kinuwentuhan mo na maganda? Siyempre wala. Diba? Sasabihin mo talaga yung ano mo. Pero pag ako naman, nagtatanong sa akin ng tao, anong dahilan parang ganito? Ang sinasabi ko na lang, hindi, kaya ako nagsulo kasi career move na lang.
Kasi nakakapagod mag-explain. Oo. Lalo pa yung mga tao na pag nagtanong, hindi naman karapat dapat dun sa sagot na yun. Dahil alam mong, yung tao na yun, wala naman halos interest. Plus, makitid ang unawa. Hindi. Alam mo kuya, kung saan mo pwedeng sabihin yan, dito kasi marami manonood. Para isang tanong, isang sagot na lang. Ayoko na sumagot. Okay na. Okay na ako. Okay na. Kumbaga, matagal na ako nakamove on. Pero salbakuta pa rin dala mo. Hindi na. Kasi, kumbaga, dati ginagawa ko yung Vendetta of Salbacuta. Oo, yun. Nakikita ko kasi yun pag nag-show ka, kuya. Oo, Kasi oo. parang nagkasabay na tayo, hindi lang tayo nagtagpo. Oo, tapos, ngayon sa akin nakarehistro yun sa IPO. Yung salbakuta? Yes, oo. Under ng Romel Tejada? Oo. Okay. Tapos, ngayon, syempre, maghahabol sila. So, nasa akin ng 20 years. Dapat hanggang nasa akin ng 2025. Oo. Ay, 2027. Eh, di Para may sa 2 years pa. itatahimik na lang ng lahat, Wala na lang. binigay ko na lang sa kanila. Para tapos na. Oo, tiyan. Kasi ayoko na ng, parang, ano bang tawag dito? Gahaman. Ng issue pa. Oo, mga... Yung issue na Oo. parang, tumagal pa yung ganitong eksena. Oo. Kasi nagkademandahan din kami. Kasi nasa iyo karapatan, tapos sila Oo. nagbibit-bit. Oo, parang gano'n. So, ibig sabihin, kung tutusin, marami nagsasabi sa akin, ikaw yung nakapagparehistro, dapat ikaw yung may control dyan. Dapat sila Oo. hindi gumagamit yan. Oo. Sabi ko naman, hindi. Kumbaga, gamitin nila, gamitin ko. Hindi ko naman sila hinahabol. Pero nangyayari, ako naman hinahabol nila. Oo. So, nung nangyari yun na talaga nagkademandahan pa, nagkaroon pa kami ng pag-uusap sa opisina ng IPO, naka-Zoom meeting kami ng mga panahon na yon. Talagang inano ko na. Talagang sabi ko, 2025, sa inyo na yan. Hindi ko na yan i-renew. Hanggang sa nag-message sa akin sa email ang IPO na hindi na talaga sa akin nakarehistro yun dahil hindi na ako comply bang tawag doon. Oo. Para i-ano ko siya, para i-renew ko siya. Oh, okay. So, sa kanila na nakapangalan ngayon dyan. Ewan ko kung pinangalan nila talaga sa kanila ngayon. Pero ako, sayang hindi ko naman na- kung nakalutang lang. hindi ko na, basta Sa ako, bagay. tapos ng usapan, binigay ko na para wala na lang. Para sa peace of mind. Oo, para wala na rin oo, masabi wala na rin respeto. masabi. Tsaka, sayang din kasi, Salbakuta, laging legend. Tapos, bibigyan pa natin ng pangit na... Oo, yun talaga yung nakakaano talaga. Na Oo. parang nagkahiwa-hiwalay kami. Pero siguro makasalubong ko si Charlie Mac tsaka si Madkila. Madkila. Babatiin ko talaga tsaka siguro, hindi naman siguro importante kung sino may kasalanan kung sila o ako eh. Yung pinagsamahan na lang. Sabihin ko, pasensya na sa lahat siguro. Oo. Ganon. Kasi, alam mo, ang hirap talaga magalit ka. Kasi natutunan ko kung talagang galit ka sa isang tao o may galit ka talaga na malalim, siguro ang pinakagawin mo na lang, isipin mo na lang yung mga masasayang panahon na magkakasama kayo. Oh. Malilesen eh. O baka nga halos mawala eh. Kasi kumbaga, doon pa lang, mai-empower na talaga ng pinagsamahan nyo kung ano man yung naging sigalot nyo talaga. Baka, paano kung ikaw lang nakakaisip nun? Paano kung sa kabila? Hindi yun. Hindi talaga lahat ng tao pare-pareho. Oo. Pero siguro naman, sa edad natin na to matatanda na tayo. Dapat nga. Diba? Dapat, oo. Kung anong edad natin, yung dapat natin maging option. Mm. Nangyari, nawala ako 2014. Hanggang ngayon ba, galit pa kayo? Maawa naman kayo sa sarili nyo. Tsaka wala Ano nang, ba? parang wala na ring dahilan. Parang, Oo. may inaagaw pa ba? Pero, Ano ba yung hinahabol natin? Naghahabol ba kayo? nung- Hanggang ngayon ba, talagang gusto nyo pa bang halos talagang tumodo ang sikat nyo? Ako ba, naghahabol pa ba ako ng parang meron pa ako magiging another hit song? Hindi ko na hinahangad yun. Ang kailangan na lang natin dito, ma-maintain mo. Oo. Hanggat kaya mo pa. Oo. Hanggat kaya mo pang gumawa ng kanta, gawa ka lang ng gawa. Tama Kahit yun. hindi pa para kahit pa paano, hindi ka nawawala sa mata ng mga followers o ng mga viewers mo. Pero sa competition ngayon, Diyos ko po, Dami na. Sobrang siksika na dami ngayon. Ang dami ng mga rapper. At ang dapat mga rapper ngayon, sa mga edad na rin ng mga kapwa ko rapper, dapat yung kinikater niyo, wag yung inaaway, Diyos ko po. Tarantado ang mga bata ngayon. Mas maramis lang resources para balasin tayo matatanda. Diyos ko. Hindi, tsaka iba talaga yung panahon dati. Oh, Tsaka iba. ngayon, iba na yung bashing ngayon. Iba. Oh, Yung araw, wala namang ganyan eh. Meron, pero walang internet. O yun nga, walang internet, Oo. di ba? Kasi noon, dahil pag inasar ka, sasapakin mo na lang. Oo. Dati pag ikaw nababash ka, ang mangyayari dyan, write up yan. Oh, Nasa aba. dyaryo. Oh. Yan, nasa magazine. Tsaka pag sa hipa, pag binabash ka, abangan yan. Taga saan ba yan? Pupuntahan yan, di ba? Oo, yan. Ngayon kasi pag internet, tong ino mo iyakan. Oo, di ba? Balatan talaga. Oo, pero yun nga.
legend. Pero ano man nangyari, kuya, hindi ko tinitignan yung issue. Ang tinitignan ko, Salbakuta is legend. Sobrang malaking parte talaga ang Salbakuta kung bakit natuto ako magsulat. Lalo ka na, pag naririnig ko, boss mo, yung mga kanta mo sa Di Karapat Dapat. Actually, pag pag alam ko may kanta na yung Salbakuta sa album, ilabang ako verse mo. Yung verse mo talaga, sabi ko, kailan, pang ano ba si Vendetta? Pag ganyan-ganyan lang naman, ikaw na una, ikaw pangalawa, ikaw panghuli, ganyan lang naman yan eh. Tsaka ang laki kasi ng boses mo talagang... Hindi ako yung halos malaki sa kanila, kalbo. Kaya minsan nga napagkakamalan, ako daw yung parang sinasabi, ikaw yung natatanda namin sa Salbakuta, ikaw lang kilala namin doon, ikaw lang ganyan. At saka yung kulot. Si Charlie Mac. Si Charlie Mac. Yan, kasi naka-dreads. Kasi kaming dalawa ni Kalbo. Ni Magkila Kalbo. Si John medyo mas maliit ng kaunti eh. Sabi ko, hindi ho, natataon lang ho na na ako yung matabang kalbo na malaki. Kaya ako lang ho yung siguro mas napapansin. Tsaka napakaganda kasing ng kombinasyon. Ang liit ng boses ni Matkila, ang laki ng boses mo. Si Charlie Mac, parang gitna nyo. Sobrang perfecto nung Ano nga yung meaning? Di ba ang Salbakuta ay salbahe? Salitang Bicol yung salbahe. Sino nakaisip nun ba? Si Charlie Mac. Salbakuta kang bata ka. Kasi lahat naman kami, may background naman kami ng Bicol eh. Okay. Kaya napagkaisahan na yun yung pangalan. Kaya rin from them, gano'n. Kaya rin naging paborito ko sa Salbakuta kasi salitang Bicolano ako eh. Oo, di ba? Parang Kurago na salita, maraming kahulugan eh. Oo. So yun ang noon. Kaya naman yung boses naman ni John talaga, sinasadya niya yung Madkila. Kasi idol niya kasi si Biril. Sino yun? Yung sa Cypress Hill. Yung Manipis Boses. Nang may laba ko sa'yo. Ang hirap gayahin ng boses nun. Ipit na ipit eh. Kasi idol si Biril. Sobrang classic nun. Pero yung sa maalaala mo, kaya totoo ba lahat yung istorya dun? Ewan ko doon sa script writer. Parang may dagdag bawas naman. Ikaw naman, masyado ka naman. Hindi, pero alam mo, in fairness naman sa MMK, talagang nandun kami habang sinushoot yun. Iba ba gumanap nun? Oo. Ang gumanap kay Charlie Mac, si Bong Navarro. Si Matkila naman, ang gumanap si Bandol. Ako nga, lugi pa nga eh. Bakit? Gumanap sa akin si Ryan Eigenman, para kayo nga. Boy! Sa Fry! Right niya, kaibigan natin yan. So, ibig sabihin, parang, kasi binalansi eh. Si Bandolf kasi nagpo-prosthetics siya. Yung parang kinalbo siya. Nilagyan ng effects ng ulo niya. Singkit nga pala si Kuya Bandolf. Hindi, yung yung ulo niya ba, nilagyan, kasi ayaw niya magpakalbo eh. Si Ryan, alam naman natin na talaga kalbo na. So si Bong nagpalagay ng dreads. So maganda naman doon sa MMK, habang sinushoot, ginagawa yung taping nandun kami. Para magbigay ng guidance, ganito yung may isang gesture, ganito yung magsalita, ganito. So okay naman. Yung flow naman ng storya talaga, pumokus lang naman talaga yung kay Charlie. Kasi okay naman, wala namang problema. Kasi kumbaga, pinakita naman doon talaga ni Charlie na kung paano niya kamahal yung pamilya niya. Na nung araw talaga pinipigilan siya mag-rap, pinipigilan siyang ganito, ganyan. Dahil sipin mo, from Laguna, gumagastos siya, nagdidiskarte pa siya ng pamasahe. Saka layo ng Laguna sa RPM, kung Commonwealth yun. Pumupunta yun, tumatsaga yun. Kahit talaga nagtutulungan sila ni Madkila para sa pamasahe. Nagtutulungan sila. Si John ang medyo mas may angat sa buhay ng mga panahon na yun. So, ibig sabihin talaga, kaya pinipigilan siya ng magulang niya. Kasi nga, baka sinasabi, wala siyang maihita, wala siyang mapapala. Tapos, ang ending naman, nung nagkaroon ng success ang grupo ng Salbakuta, ayun, parang sa kanya na-focus yung storya na talagang tumulong naman siya sa magulang niya. Which is, ginawa naman niya talaga sa totoong buhay. Ikaw ba, nakaranas ka din ng gano'n? Yung parang pinipigilan ka? Nung nagsisimula ka? Kaunti, pero hindi naman gano'n. Hindi naman. Parang swerte mo naman kung gano'n. Siguro dahil wala rin akong tatay na mas may pipigil sa akin. Okay. Kasi grade 2 pa lang ako patay ng tatay ko. Okay. Plus nakita naman ng nanay ko talaga yung pag meron akong ginawa talaga gusto ko. So, pinabayaan niya na lang ako. Ang masakit nga lang doon siguro, kung hindi naging matagumpay, malamang na iba talaga din ako ng linya. Siyempre, isipin mo naman, ang naging katwiran ko noon, pag halimbawa ikaw gagraduate ka, ilang kayong mga estudyante na graduate sa kurso na yun, halimbawa business management. Daming eskwelahan.
Lasal, San Beda, ako Piatti. Ngayon mag-a-apply ka sa isang kumpanya. Pare-parehas kayo ng marketing na course doon. Sa tingin mo sinong tatanggapin? Siyempre mas ang attention galing ng Beda, Oo. galing ng mas ng ibang Lasal. Ako Piatti, hindi ko naman sa minamaliit. Pero pinupunto natin dito, susugal na lang ako sa music industry kasi konti pa lang nun. Oo, Hindi pa ganun sobrang kadami. konti pa. Pero pag ika-graduate ka ng isang course, Marami kayo. dami mong kakompetensya. Oo. Ay awa ng Diyos, nakasurvive nga dahil nga sa kanta na, ay sa album na nangyari sa amin na ginawa. Yun. Kung hindi ka naging kung hindi ka naging rapper, kuya, anong parang tingin mo magiging lagay ng buhay mo, trabaho mo? Ang pangarap ko talaga, agriculturist. Anong ginagawa nun? Tatanim. Yung poultry, yung mga piggery, mga ganyan. Nagagawa mo siya ngayon? Hindi, ginagamit ko lang. Paano ginagamit? Kung naman, joke lang. Hindi. Nagagamit mo sa daily. Na parang, pag halimbawa, meron kang mga gustong mangyari, talagang nagagawa mo. Parang katulad niyan. Meron sa bahay namin, meron na akong ginagawang parang, yung parang pagtatanim-tanim ng mga halaman. Kasi kumbaga, yun talaga yung pangarap ko eh. Kasi dati, madalas ako manood ng Ating Alamin. Yung kay Jerry Geronimo. Channel 4 yun. Hindi ko napapanood. Sara, Tapos sunod nun, yung Morpo Lakas Tao, yung mga naggagalo ng... hindi ko si Princess Sara napanood ko na, sila Heidi, sila Lolo Al, ano yun? Ayun. BTX. Ayun, so yun yung talaga naging ano ko. Okay. Kasi malamang naging karera ko. Oo. Parang siguro meron akong piggery ngayon, o poultry, ganyan, taniman lang ganito. Yun. Ano ka pa rin ba, kuya? Donggalo artist ka pa rin? Hindi na. Since 2014. Mula nung... Oo. Pero okay kayo ni kuya? Nagkita na kami ni boss. Okay naman. Nagkausap na kami. Yung pag-uusap naman namin na yun, siguro sa amin na lang. Oo. Kumbaga, okay na ako. Oo. So siguro, ito lang masasabi ko, yung mga sumasaw-saw pa rin sa away namin ng mga kasama ko nung araw, maawa naman kayo sa sarili nyo. Huwag nyo na kami sakyan. Hindi nyo alam ang totoong nangyari sa amin lahat. Oo. Tsaka may pag-uusap naman na hindi na sinasa publiko. Mayroong pag-uusap talaga na hindi na sila sa publiko kasi kumbaga sa amin na yun eh. Kung sino man may karapatang mag-usap, kami lang yun. Oo. Kayo, hanggang dyan lang ang kaya nyong gawin. Diba? Pero kaya huwag kayo manguhusga kung ano talaga yung nangyari sa amin ng Andrew E., ng Vendetta, ng Charlie Mac, ng Madkila. Dahil kaming apat lang ang involved dito. Wala nang iba. Nothing more. Meron kasi, ako kuya, di ba lalo nung internet, sobrang sobrang solid din talaga ng fanbase ng Donggalo To the point na yung ibang, parang pupuntahan pa yung Facebook mo para, number 1 Donggalo, sino ka ba? Traidor ka, yung mga gano'n, na parang, Yun lang ang nakakalungkot eh. Kasi sobra kayo kung di ba? Yung mga, ewan ko, kung solid ba talagang Donggalo o nakikidonggalo lang, hindi ko rin. kasi nung pandemic lalo di ba? Ay, oo. Actually, hanggang ngayon, meron naman eh. Yung mga tira-tira ng mga panonood. Doon ako nalungkot. Yung mga... Ewan ko kung sino nagsimula kung saan ba lang galing. Tapos yung nagtitirahan lang, tinitira ng mga matatanda yung mga bata. Mga baguhan. Pero dati meron naman kuya, sa Ghetto Dogs Kapag pinapainggan ko yun. Sa bagay, Ghetto Dogs is alter ego. Iba ang Ghetto Dogs. Iba, may history yun. May istorya yun. Okay. May istorya yun. Ito walang pinaghugutan yung tirahan eh. Oo, parang nabunot lang, ganun. Di ba? Oo. Ganito yan eh. Nawala ang batch, yung mga naulang batch sa amin. Oo. Nagkaroon ng beef, nagkatirahan. Dahil doon. Di ba nga, baka nakakalimutan yung nangyari sa amin ni Dikoy. Oo, yung kay Kuya Dikoy. Oo, di ba? Oo nga pala, nag-away nga pala kayo dati. Oo. Nagkaroon pa kami ng demandahan noon. Oo. Pero syempre, nagkaroon din tayo ng awa. Kaya talagang napatawad ko yung si Dikoy sa nangyari sa Rest in amin. peace, Kuya Kokoy. Idol ko rin yun. Sobrang idol Kasi ko. isa yun sa pinaka talagang apple of the eye din sa Donggalo ng mga panahon na yun. Sa Mad Poets. Yan si Dikoy. Tsaka iba yung pagiging lyricismo niya. Makabayan sulat niya. Oo, iba yung atake niya. So, ibig sabihin talaga, kung ano man yung nangyari na tirahan sa Ghetto Dogs nung araw, may istorya yun. Sa grupo. Oo, may istorya yun. Hindi katulad ngayon nung nangyari ng pandemic, parang bigla mo na lang ginanon yung mga Oo. Oo. Tsaka ang dami na rin bagong Ghetto Dogs. Yung mga, ewan ko,
Mga bagong pasok na Ghetto Dogs eh. Pero mas fan ako ng batch 1 to 3. Oo, kasi kami na yung yung ano ba tawag dito, yung Dear Critics na kami. Oh. Yun, under yun ng Sony yun. Dear Create. Pati yung album. Yung may paa ng yung paa, may nakalagay yung patay. Oo, yung patay. Yung gagong rapper nakalagay. Oo. Ghetto Dogs, yung Ghetto Dogs na album, yung kulay, yung tape, yung kulay itim. Ang ina. Yun, tapos nag-Chipmunks pa yan. Yun yung sila. Yung mga Ghetto Dogs, nakulang batch. Ghetto Dogs 2. Ghetto Dogs Yung, 2. yung Chipmunks niya, sabi ko. Ghetto Dogs version 3. Version 3 na ba yun? Hindi, may 1, 2, 3. Pang-apat na yata yung sa amin sa Dear Critics. Pang-apat na ba Sorry, yun? hindi ko alam kung pang-apat. Kasi ang version 2.0 lang pala. Yun ay pangatlo yun sa amin na. Kasi ang pinakasinusundan ko dyan yung babala 1, 2, 3. Oo, yun. Grabe yun. Yun. Grabe si Puch doon. Iba si boss, pag nag-alter ego yun, pag nag-rarap yun ng post, Wala. ugat dito, lumalabas talaga. Di, tsaka Tsaka parang siya lang yung pinaka may karapatang sabihin sa'yo na tanga ka. Yung mga panahon na yun, grabe yun. Yung tipong ako pag napapakinggan ko si Puch, sabi ko, siguro kung ako sasabihan ni Puch ng masasakit na salita, masaya pa ako eh. Kasi yung Puch na yun, alaga ni boss yun, Aso? na Rottweiler. Okay. May alaga talaga si boss na aso, ang pangalang Puch. Talaga? Tsaka social yung aso na yun. Pinakita sa amin ni boss nung araw yung nun, may passport, aso may passport. Oo, totoo. Nung mga panahon matagal na mga 2000, yung nung nag-aalalay ako nung kay boss, lagi ko siya kasama, kami ni Charlie Mac. Yun, may passport yung aso, si Puch talaga. Ang ina, no? Ang sarap tuloy marinig sa'yo yung mga kwento na niya na pinapakinggan ko lang dati. Kasi pag tinitignan ko yung album ng Ghetto Dogs, binabasa ko pa yung mga dyan eh. Mga credits. Yung mga credits, yung sa Wulsam, pag pinapakinggan ko, salamat sa Panginoon, salamat sa ganito. Mahilig ako magbasa noon, yung nasa tape na yung isang buong rolyo. Yung parang mahaba. Inlay, ginaganon yun. May bilang yun, may presyo yun pag kinukot yun. Talaga? Hindi ko alam yun eh. Ang alam ko lang, hindi nyo alam yung lalim sa loob ng kasi hindi nyo naranasan yung talaga mahawakan kayo ng isang record label, tapos merong ginagawa talagang CD, meron talagang ginagawang cassette para sa inyo i-release. Kasi yung mga ganyan, di ba, gagawa kami ng shoutouts doon, di ba? Shoutouts. May isang araw, pupunta kami ng opisina ng Viva. Yung kausap namin yung nagtatype para daw tama yung magiging spelling ng lahat. Thank you kay ganito. Tapos meron kami pinapakopya namin. Ito yung mga pasasalamatan mo. Tapos na ako. Charlie, ikaw naman. Yung binabasa ko yun. Ganun. Sabi ko, napakasarap sa pakiramdam ng may ganito. Lalo yung may Ghetto Dogs 1, 2, 3, babala. Kaya ang sarap marinig galing sa'yo. Yung kwento na pinapakinggan ko lang dati. So ikaw yung isa sa mga unang parang hype man ba ni Kuya pag magka-concert siya? No, hindi naman hype man. Ang hype man niya si Madkila. Oo. Dati. Oo. Ngayon kasi si Kuya John di ba? Ha? Si Joti. Si Madkila lang ang kilala ko. Si Madkila. Madkila. Okay. Madkila ang kilala ko. Kasi ang kilala mo. Tapos yun ang hype man niya. Tapos kami naman ni Charlie, kami yung nag-aalalay palagi kay boss pag may shooting. Tatrabaho kami sa kanya. PA. 1 month si Charlie, 1 month ako. So batuhan lang kami ni Charlie. May sahod yun, matik yun. Oo naman. Generous yan si boss. Mabait yan. Pagkasama mo yan, lalo kang lalaki. Walang sumama dyan na pumayat lahat. Talaga tumatama. Kasi masarap kumain si boss. Ano pinakamagandang regalo sa'yo ni Kuya? Yung nabigyan niya ako talaga ng pagkakataon na mabigyan ng album. Hindi, yung mga material. Material? Ay, sinama pa ako niya sa Hong Kong. Okay. Oo, 2 lang kami. Tsaka yung misis niya, si Maylin. Nagpasyal kami doon. Sinama niya ako doon, tinrate niya ako doon. So, yung talagang sobrang, first time sumakay ng eroplano noon. Mga panahon niya. Alalay niya ako noon. Sinama ko siya sa Hong Kong. Namimili siya ng mga gamit niya. Yun. So, sa regalo naman, si boss, hindi naman yan mahilig sa yung mamigay ng mga kung ano-ano. Trabaho? Pero, trabaho talaga. Parang Coco Martin. Iba yan si boss. Trabaho talaga ibibigay sa'yo. Yun nga, binigyan niya ako ng trabaho na nakatulong ako sa amin. Kasi sinabi ko rin sa kanya, boss, di na ako mag-aaral. Yun. Sabi ko, sige, alalayan na lang kayo, palitan na lang kayo ni Charlie. Okay. Si Charlie din, kailangan din ng resources. So, kami nagpapalitan ni Charlie. Kaya kami lagi magkakasama noon ng mga panahon.
Ngayon, ang naging, after nung naging Tunggalo ka, naging tropa mo na 187. Halos lahat ba? Naging kaibigan mo na? O kabatihan Halos mo? lahat. Oh, larang Sila Kosa. Oo. Eh, yun yung mortal dati, mga Oo. DC, Tunggalo 187. Oo, totoo yan. Ang nangyari naman, syempre, nagsolo na ako. So ako na yung bumabati. Oo. Hindi na ako nag-aantay na ako yung babatiin, makasalubong ko yung mga Oo. hindi lang 187 yung ibang rapper. Oo. Ako na nag-a-approach. Kasi bakit ko ginagawa yun? Nagpapaawa ka ba? Hindi. Kaya ko ginagawa yung kasi binibigyan ko sila ng respeto. Kumbaga, yung gusto kong gawin nung araw, ngayon ko lang ginagawa sa inyo. Oo. Kasi yung mga 187, halos magkataka-tundo yun. Malamang makaka-area ko yun eh. Makaka-area ko yung mga yun eh. Magka-agrupo. Ay, Oo. magkakalugar lang. At saka kahit nung mga panahon ng tirahan ng Donggalo sa Albacuta noon, may mga 187 ako mga naging kaibigan na hindi nyo alam na yung ibang nagnenegosyo, tinutulungan ko rin. Mm-mm. Na hindi ko na binobroadcast. Mm-mm. Kaya kumbaga, hindi ganun kainit yung approach sa akin sa iba na na mga rapper ng Donggalo. Oo. Pero ako, alam kong hindi ako ganun kainit. Oo. Okay. So, naging okay naman siya, no? Kasi may pagkakaiba ba yung pakikisama noon sa dati mong grupo, sa mga nakilala mo ngayon? Siyempre, iba yung bonding namin nung panahon ng Donggalo Days. Mm. Kasi nakasama ko pa yun since day one eh. Oo, sa bagay. So, ibig sabihin, kung halimbawa man na magkakaroon ng eventong mga 187 o magkakasama man sila, so, siyempre, kahit pa paano, awkward pa rin humalo. Ano ko ba? Mm-mm. Oo, hi, hello. Kumbaga, ano lang, parang, regular lang o normal lang na, di ba? Na pakikitungo sa isa't isa. Mm. Yung regular socializing. Oo. Yung ganun lang. No? Sino ba mga close mo dyan? Si Kosa? Yan, si Kosa. Yan yung mga nakakasama ko madalas. Yan, mga Kosa. Si Abadon, yan. Oo, si Abadon. Yan, nakakasama rin yan si J Skills. Oo. Yan, oo. Yung sila Sparrow. Yan, Oo. si Tuglax. Oo. Yan. Yan, Okay. yan, sa mga yan. Sino pa bang parang may nakita ako sa krusada na parang tumuro, na naging tropa-tropa na rin ng 1-8 na parang... Ewan ko kasi parang, nabalitaan, parang nagkagulo rin yata sila. Yun ang interviewin mo sa susunod. Hindi, pero dapat, para sa akin, hindi na dapat nagkakaroon ng unity nga. Ay, mahirap kasi salitang unity sa hip-hop din eh. Parang politika din dito. Oo, Sobrang hirap eh, no? Kumbaga, kung umaasa tayo na may magsisimula ng unity para sundan natin, wag na. Ang gawin nyo, simulan nyo na lang sa sarili nyo. Oo. Kayo na lang mag-embrace ng lahat. You only live once, ika nga. Gawin na natin yung gusto natin. Kailangan ba siya muna magsisimula para yakapin lahat? Simulan sa sarili. Simulan muna natin sa sarili. Tayo na lang yumakap sa iba. May makakita tayong rapper, salubungin natin, spituhin natin. Oh, Diba? wow. Grabe. Napakaganda. Anyway, meron ka ba mga iba pang plano, Kuya Mel, ngayong taon at sa mga susunod pa? Ano mga plano mo? Ayun, kumbaga, ito nga, next year nga maglalabas ako ng bagong mga kanta sa tulong ni Cursebox. Mhm. Kasama ko si Axel at si Psycho Sid. So, yun na lang yung ating aabangan next year. Mhm. So, yung mga shows naman, itong December, meron man tayo mga pupuntahan ng mga events. So, kita-kita na lang tayo sa mga lugar na yan. Message sa mga sumusuporta pa rin sa iyo, Kuya. Yun nga, maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan, sa mga tunay na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon na ibinibigay nyo pa rin sa akin. So marami pa tayong gagawin music, marami pa tayong gagawin. Nandito pa rin si Vendetta para sa inyo. Message kay Kuya Andrew. Boss, I love you. Mahal na mahal kita. Miss you. Chup. Message sa dating kagrupo na lang, Kuya. Dating salba ko. Hindi. Totoong mensahe ko sa kanila. Kasi feeling ko naman, di pa kayo nakakapag-usap. Baka may gusto kong sabihin sa kanila. Basta ako, makasalubong kayo ng isang araw, isa yun sa mga pangarap ko. Makasama kayo ulit. Hindi man siguro natin mabalik yung dating samahan. Pero sana, kasi siguro iba yung maging approach natin sa isa't isa pag nakita na tayo ng personal eh. Gusto ko makasalubong kayo ng personal ng kayo lang. Mhm. At hiling ko rin, makasalubong niyo rin ako ng personal na ako lang mag-isa. Wala naman siguro mangyayaring away sa atin dahil sa edad naman natin na to. Mhm. Diyos ko naman. Kumbaga, hindi natin alam kung ano mangyayari pero ako, tandaan nyo, yung mga dati kong kasama, si Charlie Max, si Magkila, mahal na mahal ko kayo. Yun. Mahal na. 17 years kong kasama yan. Grabe yung pinagsamahan na yun, no? Ay, oo. Yung ganun, Sobra. tignan na lang natin siguro yung 16 and a half na maganda.
Di ba? Tumahandahan yung kalahati. Oh, 16 years na maganda. Anyway, Salbakuta, legend para sa akin. Kuya Andrew E. legend. Abang buhay na yan. Kuya Bendeta, maraming salamat sa pagtanggap ng interview na to. At palakpakan natin, Bendeta. Yeah.